Ilang araw bago ang pagsugod ni Ronan sa kampo ng mga kalaban, nakipagkita siya kay Ophelia. Dito ay iniabot ni Ophelia kay Ronan ang hiniling nitong shape-shifting potion na kanyang inirequest noong huli silang nagkita. Binanggit din niya na tatagal lamang ang epekto nito ng 30 minuto at sa mga oras na iyon ay magagawa niyang makapagpanggap bilang si Professor Jarudin. Sinabi din niya na bagamat hindi ganoon katagal ang epekto nito, maaasahan naman niya ito na kahit na ang mga miyembro ng Bloodhook ay hindi mapapansin ang pagkakaiba niya sa totoong Jarudin. Nagpasalamat naman si Ronan sa kanya at sinabi pa na alam niyang nahirapan siyang gawin ito, ngunit tinupad pa rin niya ang kanyang kahilingan. Pagkatapos niyang sabihin ito, nag-aalalang tinanong ni Ophelia kung magiging okay lang ba siya na pumunta doon ng mag-isa. Sinabi din niya na bagamat immature ang mga ito, ay matagal na ring nabuhay ang mga ito bilang mga vampira at sa kanyang tantya ay lampas na sa 100 taon ang edad ng mga ito. Pagkatapos, sinabi niya na bagamat alam niya kung gaano siya kahusay sa kanyang mga kakayahan, nababahala pa rin siya. Iminungkahi niya na makakabuti kung sasama siya kay Ronan. Ngumiti naman si Ronan at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala dahil makakaya na niya ito ng mag-isa. Dagdag pa, kung makikipaglaban siya sa kanyang mga kauri, ay maaari siyang malagay sa alanganing sitwasyon. Kaya muli niyang sinabi na hindi na kailangang mag-alala si Ophelia dahil walang mangyayaring masama sa kanya, ngunit hindi niya maigagarantiya na pareho din ang magiging kapalaran ng mga miyembro ng Bloodhook. Sa puntong ito ay bumalik na sa kasalukuyan ang eksena, kung saan makikita ang nagkapira-pirasong mga katawan ng mga nagbabantay sa bukana ng kuweba. Habang gumugulong ang isang ulo patungo sa natitirang gwardya, hindi siya makapaniwala dahil ngayon lang niya napagtanto na ang kanilang kausap ay hindi si Jarudin. Habang naguguluhan pa siya sa kung ano talaga ang nangyayari, bigla naman siyang sinunggaban ni Ronan, pinisil ang kanyang mukha, at saka inihampas siya sa pader at sinabihan na manahimik. Kasunod nito, habang nakatutok ang kanyang espada sa bunganga ng lalaki, sinabi niya na simula ngayon ay wala siyang ibang gagawin kundi sagutin lamang ang kanyang mga tanong. Dahil kung susubukan niyang gumawa ng mga bagay na hindi niya gusto o tumangging sumagot, gagawin niya siyang parang fishball. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad na si Ronan sa loob ng kuweba. Dito nga ay napatunayan niya na gaya ng sinabi ng lalaki sa harapan ng kuweba, wala ngang mga traps sa daan patungo sa kanilang pinuno. Kaya dahil dito ay naisip niya na kung alam lamang niya na hindi ito nagsisinungaling, baka hindi na lamang niya ito pinatay. Ngunit naisip din niya na sila din naman ang may kasalanan, kaya nangyari iyon sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Ronan ang paligid ng kuwebang ito, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam na parabang nakita na niya ito noon. Ngunit habang iniisip pa niya kung saan niya ito nakita, bigla siyang may naamoy na nagmumula sa malapit. Kaya naisip niya na marahil ay may importanteng nagaganap ngayon sa lugar na ito, dahil ang kanyang naamoy ay isang masangsang na amoy ng dugo na kahit nakasarado pa ang pinto, tumatagos ito dito. Habang binubuksan niya ang pinto, napapatanong siya kung ano ang ginagawa ng mga ito dito para ganoon na lamang kalakas ang amoy ng dugo na nagmumula dito. Ngunit sa sandaling makita niya ang nangyayari sa loob, nagulat siya dahil sa mga oras na ito ay nakita niyang abalang kumakain ng dugo ng mga tao ang mga vampirang nasa lugar. Ang pinuno ng grupong ito, nang makita siya, ay ngumiti at sinabi na sa wakas ay nandito na siya. Habang wini-welcome pa siya nito sa kanilang teritoryo, nanatili namang nakatulala si Ronan sa kanyang mga nakikita. Hindi naman ito pinansin ng pinuno at sa halip ay nagpakilala na siya ang leader ng Bloodhook na si Zwei von Arnstaffel. Pagkatapos niyang sabihin ito, sarkastiko siyang humingi ng paumanhin kay Ronan at sinabi na nahihiya siyang magpakita ng ganito karuming lugar. Ngunit nangatwiran siya na kaya nangyari ito ay dahil nahuli siya ng dating kaysa sa kanilang inaasahan, kaya nagpa siya na silang kumain ng kanilang hapunan. Tinanong din niya si Ronan kung nakakain na ba siya at inanyayahan pa siyang kumain kasama nila. Samantala, si Ronan na ngayon ay nakatulala pa rin, ay pilit na pinapakalma ang kanyang sarili at sinasabi na hindi niya kailangang magpadalos-dalos. Dahil sa sandaling ito,
Ang mga taong kanilang pinagpipiestahan ay wala ng mga buhay, kaya wala na rin siyang magagawa para iligtas ang mga ito. Kaya hinimok na lamang niya ang kanyang sarili na mag-focus sa kung ano ang kanyang dapat gawin. Pagkatapos isipin ito, nagpasalamat siya sa leader ng mga bampira at sinabi na hindi niya kakayaning kumain ng katulad ng ginagawa nila. Kasunod nito ay sinabi rin niya sa kanila na tila masyado silang marami para lamang sa isang maliit na deal na gagawin nila. Sinabi naman ng pinuno na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito dahil ginagawa lamang nila ito bilang pag-welcome sa isang mahusay na talent na katulad niya. Idinagdag pa niya na medyo matagal na rin noong huling nagkita ang lahat ng miyembro ng Bloodhook kaya ang ginagawa nilang ito ay pagpapakita na rin ng kanilang pagiging seryoso sa kanilang magiging deal. Nasurpresa naman si Ronan matapos marinig na ang lahat ng miyembro ng kanilang grupo ay nandito ngayon, ngunit kalaunan ay sinabi rin niya na wala rin iyong problema sa kanya basta't maibibigay lamang nila sa kanya ang essence of fresh blood. Wala na siyang pakialam sa kung ano pa ang gawin nila. Pagkasabi nito, tinanong niya ang leader kung ano ang kondisyon nila para ibigay sa kanya ang kanyang hinihiling. Ngumiti naman ang leader at sinabi na napakasimple lang ng kanilang nais at iyon ay ang bumuo sila ng isang blood pack kung saan gagamitin niyang garantiya ang kanyang buhay at sa paggawa niya nito ay magiging katulad na rin siya nila. Matapos marinig ito ni Ronan, sinabi niya na gaya ng kanyang inaasahan ay masyadong malaki ang hinihingi nila sa kanya at iyon nga ay ang gusto nilang gawin siyang kanilang alipin habang buhay. Napapailing naman ang leader matapos marinig ito at sinabi na di gaya ng kanyang iniisip, mas mahalaga pa ito kaysa sa walang kwentang offer na katulad ng kanyang sinasabi. Sinabi pa niya na sa halip na isipin na gagawin nila siyang kanilang alipin, dapat niyang tingnan ito bilang isang oportunidad upang alisin siya mula sa pagiging tao at taglayin ang isang karangalan at lakas na lampas sa kanyang mga pangarap. Sinabi pa niya na bibigyan nilang muli ng bagong buhay ang kanilang clan at para magawa iyon, kailangan nilang tanggalin sa kanilang pwesto ang older generation na masyado nang nakadepende sa luma nilang paniniwala. Kaya ang deal nila na ito ay dapat niyang tingnan bilang siya ay nag-offer sa kanya ng pagkakataon para maging ang pinakaunang nilalang na magbabago sa kanilang kasaysayan at ang magiging isa sa mga unang mga mandirigma na mangunguna sa revival ng kanilang lahi. Pagkasabi niya nito, tinanong niya si Ronan kung hindi ba yon isang napakalaking karangalan para sa isang taong katulad niya. Walang emosyon na sinabi ni Ronan na wala siyang nakikitang kahit anong karangalan sa mga sinabi ng pinuno. Para sa kanya, wala siyang ibang nakikita kundi silang lahat ay talagang nababaliw. Hindi naman pinansin ng pinuno ng grupo ang panlalait ni Ronan sa kanilang pinaniniwalaan. Sa halip, tumawa pa ito at sinabi na dahil sa pagiging isang tao ni Ronan, marahil ay hindi niya nauunawaan kung gaano kalalim ang kanilang mga intensyon. Sinabi niya kay Ronan na isipin na lamang niya na ang pagkakataong ito ang tanging tsansa niyang makuha ang essence of fresh blood na kanyang tinataglay. Sinabi din niya na naniniwala siya na kapag hindi natuloy ang deal nila, wala nang ibang pagkakataon para makakuha pa si Ronan ng essence of fresh blood na katulad nito dahil ito ay isang rare item kahit sa kanilang lahi. Matapos nito, sinabi ni Ronan na base sa atmosphere sa paligid, mukhang wala silang balak na paalisin siya kung sakaling tumanggi siya sa kanila. Tumawa naman ang pinuno at sinabi na gaya nga ng inaasahan niya sa isang former tower mage na si Ronan, matalas ang kanyang intuition. Kaya sa huli, sinabi niya na tama nga si Ronan sa kanyang iniisip. Pagkatapos ipitik ng pinuno ang kanyang daliri, mabilis na gumalaw ang mga bampira sa paligid at makalipas lang ang ilang sandali, nakapalibot na sila kay Ronan at nakahanda na siyang atakihin. Binalaan din siya ng pinuno na huwag na siyang magtangka na manlaban dahil marahil ay napansin din ni Ronan na ang mana sa lugar na ito ay abnormal dahil yon sa mga magical tools na inilagay nila upang pigilan siyang makagamit ng kanyang magic. At kung pipilitin naman niyang gamitin ng puwersahan ang kanyang magic, ang kanyang core ay tuluyang masisira at hindi na siya makakagamit ng mana habang buhay. Kaya sa puntong ito, sinabi ng leader na dahil humantong na rin naman sila sa ganitong sitwasyon, tingnan na lamang ni Ronan ito ng positibo.
Hindi niya nanaisin na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay maging katulad ng mga bangkay sa paligid na naging kanilang pagkain. Pagkatapos nito, nilapitan nila si Ronan at hinawakan siya sa kanyang balikat at sinabi na tanggapin na ang blood pact upang matapos na ang kanilang deal. Sandali namang nanahimik si Ronan sa kanyang kinatatayuan at habang tinatanggal niya ang kanyang hood, makikitang nakangiti siya. Sinabihan niya ang mga ito na mga bastardo dahil talagang pinaghandaan nila ang pagdating niya dito. Sinabi din niya na wala siyang nagawa kundi mahulog sa kanilang patibong. Ngunit pagkasabi niya nito, nagulat ang pinuno ng Bloodhawk dahil sa mga oras na ito ay unti-unti nang nawawalan ng bisa ang potion na ininom ni Ronan kanina at ngayon ay bumabalik na siya sa kanyang orihinal na anyo. Habang nakangiti pa siya, sinabi niya na kung si Professor Jarudin ang nagpunta dito, marahil ay nagtagumpay sila sa kanilang plano. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, siya ang pumunta dito. Naguguluhan naman ang pinuno sa biglaang sitwasyon na ito at tinanong siya kung sino siya at kung paanong ang isang taong katulad niya ay nakarating sa kanilang teritoryo. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong, agad na hinawakan ni Ronan ang kanyang espada at sa isang mabilis na kilos ay nagawa niyang atakihin ang mga nakahawak sa kanya. Biglang nagkapira-piraso ang kanilang mga katawan. Habang natulala ang pinuno ng mga vampira sa kanyang nakita, sinabihan siya ni Ronan na hindi na mahalaga kung paano siya nakapasok dito. Ang importante ay kailangan nilang manahimik na lamang gaya ng mga lamok na katulad nila dahil sa sandaling ito ay isasagawa niya ang araw ng kanilang extermination. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay palike, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.